6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. So, nalalaman ko siya, pero dumating sa point ng buhay ko na hindi ko siya naipamuhay. Hindi ko na-acknowledge yung Panginoon sa buhay ko. So, yun yung nagkaroon ng consequences dun sa choices na pinili ko. So, kasi gano'n naman nagkakaroon tayo ng consequences dahil yun yung choices na pinili natin. Amen. Na minsan, hindi will ng Lord yun. So, yung dapat na gusto ng Lord na path straight, naging liko-liko. Amen. Kaya minsan, isisisingin pa natin ang Panginoon, bakit nangyari sa atin to? Minsan, tatawin pa natin ang Diyos, bakit ito nagkaganito? Pero the truth is, that is the consequence of your choices. Amen. So, ang kailangan lang, sabi ng Lord, acknowledge mo siya, pagtiwalaan mo siya sa lahat ng bagay, ano man magiging desisyon mo, tanungin mo siya, i-ask mo kung ano bang dapat na will, Lord, yung will mo sa buhay ko at hindi yung will ko. So, yun, dati dumating ako dun sa punto ng buhay ko talaga na hindi ko siya in-acknowledge. That's why, yung buhay ko, nagkaliko-liko. But when the time comes na dumating ako sa punto na Lord, this time magsaseryoso ako. And that was the time when I came here in Paju and when I came here in this church. At talagang in-involve ko yung sarili ko, isinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon. At nakita ko kung paano namuhay, kung paano yung verse na ito naging totoo sa buhay ko. He make my life go straight. Although in some aspects of my life, medyo may konting kakulangan, may konting parang hindi maayos. At alam ko sa sarili ko dahil minsan, may mga time na yun na hindi ko siya ina-acknowledge. At dumarating yung consequences of my choices. So, pero kung susundin talaga natin yung verse na yon, talagang mararanasan nyo sa buhay mo na talagang totoo ang Diyos, totoo ang salita niya, at ang pangako niya ay hindi kumukupas. Amen. So, yun po yung verse ko. Proverbs 3, verse 5 to 6. At sana po, pagdating din ng bagong taon, panghawakan nyo yan at makikita nyo rin, mapatunayan nyo rin sa buhay nyo kung gaano katotoo itong verse nito. Amen. So before we start, let us pray. Let us ask for the favor and the presence of the Holy Spirit. Lord God, we want to thank you, Jesus, for this time, Panginoon. Once again, I want to thank you, Lord, for the privilege, Panginoon, na minsan pa, Lord God, ay makakatayo, O God, sa iyong presensya, Panginoon. Sa pagtatapos ng taong ito, it's my honor, Lord, to share your words, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lahat ng salita mo na aming maririnig, Lord, may mapulot kaming aral na magamit namin, panghawakan namin, Panginoon, sa darating na bagong taon, Ama. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Ikaw ang Diyos namin ngayong taon na ito, at Ikaw pa rin ang aming magiging Diyos sa susunod na taon, Panginoon, O God. At panghawakan namin, Lord, ang lahat ng mga salita mo, lahat ng mga pangako mo, Panginoon, Ama. Nawa sa gabing ito, mapunan, Panginoon, ng mga salita mo, ang lahat ng mga kakulangan sa aming spiritually, Lord God. At nawa, Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mataas sa aming mga kalagitnaan at hayaan mo ang banal na Espiritu siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming buhay. At higit lalo sa inyong lingkod, Panginoon. Gamitin mo lang po ako upang maging tagapagsalita mo, mahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan at ang iyong kaluwalhatian. Purihin ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng pasasalamat, pagdakila, Panginoon. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus, aming Diyos, tagapagligtas. Amen. Amen. So, yung topic ko ngayon, actually na-topic ko na siya before sa Wolong, nag-exhort ako at nagamit ko. Pero, itong mga nag-meditate ako, ano ba yung magandang ma-share ngayong sa huling pagtatapos ng taon. So, dito ako ulit binalik ng Panginoon. Kasi, nung once na na-share ko siya about sa Wolong, yung mga ganung bagay, meron pang different meaning na ni-reveal sa akin yung Lord na napakaganda niya. Sabi ko, so inulit-ulit ko yung mga in-exhort ko dati, yung about sa worry talaga to. Kasi in reality naman kasi talaga, hindi tayo nauubusan ng worry sa buhay. Minsan, nag-worry tayo sa ating future, nag-worry tayo sa ating pagtanda, nag-worry tayo sa relasyon ng mga pamilya, or nag-worry tayo sa sarili nating relasyon. Diba?
maraming bagay na, na talagang minsan iniisip natin na kung ano ba ang mangyayari, na minsan pinipilit natin kontrolin yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Sometimes we pretend God na hindi naman tama. Diba? At yun sa Matthew 6, yeah, na nadali ni Ate Dorothy yung aking i-share na yun. Actually, it's Matthew 6 from 19 to 34. Oh. 19? Pero mag-ano ko doon sa 24. Mag-umpisa ako doon sa Matthew 6:24. Sabi doon, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the others, Amen. or else he will hold the one and despite the others. You cannot serve God and money. And sa ating buhay, bakit nga ba tayo naririto sa Korea? Diba? Para kumita. Because of money. Hindi naman tayo pumunta dito para mag-turista lang. Yung iba nagtuturist, pero ito sa stepping stone, na pumunta sila dito para mag-tour, but ang totoo ay minsan gusto lang talaga makapagtrabaho at kumita ng pera. Dahil in reality, magpa-Kristiyano ka man at hindi, talagang kailangan natin ng pera. Amen. But the Lord, once again, pinaremind niya sa atin na kailangan mamili ka. Kailangan magbumuha ka ng choice na sino ba ang iyong paglilikuran. At ang sinabi dito, you cannot serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or else he will hold the one or despite the others. You cannot serve God and money. At kung iisipin mo, bakit inihambing ng Panginoon ang pera sa pagiging God? Kasi kung minsan, yung pera nga kasi very powerful. Oo, kung marami kang pera daw, napaka-powerful mo. Kaya mo lahat gawin, kaya mong bilhin, kaya marami magagawa ang pera. Para kang Diyos sa paningin nila kung marami kang pera. So, inihambing ng Panginoon yung pera sa pagiging God natin. But kung titingnan din natin, anuhin natin itong sinabi ng Panginoon sa Matthew na you cannot serve both God and money. Hindi siya against na makuha mo yung dalawang yan. Amen. Sabi dito, let us clarify that Jesus is not against to have both. Hindi siya against, hindi siya tutol na meron kang God, meron kang money. Ang against siya ay kung sino ang iyong paglilingkuran. Amen. Amen? Agree po ba kayo doon? Okay. And sabi po dito, Jesus is not against to have you both, but you have to make a choice whom you will serve, because you cannot serve both God and money. So yun yung ng Panginoon doon. Pwede kang yumaman, pwede kang magkaroon ng limpak-limpak na salapi, at pwede ka rin magkaroon ng Panginoon sa buhay mo. Kasi maaaring kung magkakaroon ka ng maraming pera, marami kang source of income, pwede mong magamit yon to help others, to reach others. At gagawin mo yon dahil meron kang Panginoon. At gagawin mo na lahat ng resources mo, lahat ng income mo, ay gagamitin mong instrumento to serve God. Amen. At so, i-clarify po natin, hindi po masama iyon. At hindi against doon ang Panginoon. Ang against siya kung sino yung paglilingkuran mo. Amen. Klaro po? Amen. Okay, klaro. So yun yung sinasabi ng Panginoon doon. At para doon sa conclusions ng verse 25, pakibasa po natin sa Matthew 6, verse 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakainin, o kung ano inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan. Kung ano ang inyong damtin. Hindi bagat mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Amen. Hanggang ano yun, no? Verse 25. Okay, verse 26? Sa 26 po ba? Basa na rin. 26. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? 7. Medyo? Okay, verse 7.
27, which of you by taking two can add one cubit unto his stature? Diretso ba? Hanggang sa muna. 28, iba naman po. Sister Gabi, 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29, iba naman po. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggaya na gaya ng isa sa mga ito. 30. Mga mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan ay dinaramtam ng Diyos. Ayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. 31. Kaya't huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming inumin? O ano ang aming darapin? 32. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ito. 33. 34. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung ino-notice natin, kung papansinin natin from verse 25 to 34, yun yung conclusion ng sinasabi sa 24, sa verse 24. That if you will, pinapipili ka kung sino ba yung magiging, yung paglilingkuran, kung ang Diyos ba o ang pera o ang kayamanan. And if you will choose God, ito yung sinabi ng Panginoon na wala ka talagang dapat alalahanin sa buhay. Dahil dito sinasabi, lahat ng kailangan mo ay ibibigay ng Panginoon. Amen? Sabi ko dito, ang tanong dito ay, ano yung top priorities mo sa buhay? Tong taon na to, ano ba yung naging top priorities mo? At sa darating na taon, ano ba yung top priorities mo? Ano yung iyong top goal? What is your consuming love that affects our day-by-day living? Yun yung tinatanong doon. At ang question, it is bad na mag-worry? Masama ba na mag-worry? No. Ha? Okay. Dito sa passage na to, from verse 25 to 34, 6 times sinabi ng Lord about worry. And kapag sinabi ng Panginoon na 6 times, several times na inulit niya yun, ibig sabihin, hindi tama, hindi maganda na mag-worry. But we are just human. We are pretending that we are human. Kasi it's a matter of faith. It's a matter of faith natin sa Panginoon. Worries na. Oo. Yes. Hindi siya although in reality, naiisip natin, pero as a Christian, it's a matter of faith kung gaano ka katiwala sa Panginoon, hindi ka dapat mag-alala. Diba? Dahil sinabi nga ng Panginoon, 6 times sinabi ng Panginoon, at kapag inulit-ulit ng Panginoon yon, ibig sabihin, importante itong words na to. Hindi ulit-ulitin ng Panginoon yung hindi importante. Pero inulit-ulit ng Panginoon, 6 times inulit niya mula sa verse 25 hanggang 34 na sinabi niya yung salitang worries kasi gusto niyang ipagdiinan at gusto niyang paalalahanan tayo na hindi tama ang mag-worries. Na kailangan lang ay let us put our trust to Jesus, to our God. Amen. So yun po ang doon. So sabi po, maybe you will misquote doon sa 25 from 30, 25, 26 hanggang 27. Minsan sabi, mami-misquote natin or mami-misinterpret natin yung pagkakabasa natin dito sa verses na ito. Kasi kung titignan mo, parang sasabihin mo, it is Jesus encouraging us to be lazy, maging laziness or maging careless. Kasi diba, sabi dito, therefore, I will tell you, do not worry about your life. Parang bang sinabi dito ng Panginoon na upo-upo na lang tayo? Diba? Honestly, kung hindi nyo iintindihin, mami-misinterpret nyo ang verses ng from 25 hanggang 27.
Hindi nagbabasa, mami. na parang sinasabi dito, huwag na tayong magplano, di ba? Pero no, Pero sa akin hindi naman, ganun yung pagkakasabi dito ng Panginoon. Without action. Ang kinaklaro niya dito ay wala tayong dapat ipag-alala sa mga bagay-bagay na bago pa tayo nilalang sa mundo, ay inihanda na ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Amen? Amen? From first day hanggang 6th day na nagpahinga siya, lahat yun kinumpleto na ng Panginoon. All these things, sabi ganun, ibig sabihin nandito na. Minsan lang, the problem lang is minsan wala tayong contentment sa buhay. Yes, diba? Minsan, ganun ang nagiging problema. Minsan, masyado tayong nagiging materialistic sa buhay. Na kaya nangyayari, kahit na meron na tayo, ay naghahanap pa rin. Parang hindi pa rin sapat. No satisfaction at all. Amen. Amen. So yun yung nagiging problema. At kung yun nga, kaya kung babasahin natin yung verse 25 to 27, maaari nating sabihin na it is Jesus that encouraging laziness and carelessness. Kasi ang sabi niya nga, therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat, what you drink, sabi ganun. It is not life important than food and the body, sabi niya. Kung aanuhin natin, Jesus is not advocating our careless and thoughtlessness imprudent attitude. Hindi niya itinuturo or hindi niya ini-encourage na maging tamad tayo, na huwag na tayong mag-isip na kung anong mga bagay na gusto nating magawa. Hindi niya in-encourage na huwag na kayong magplano sa buhay at umupo na lang kayo at mag-Facebook na lang buong maghapon. Hindi ganun eh. Ang rather, he is forbidding a worried, fear attitude. Ang gusto niyang, ang gusto niyang sabihin sa atin ay, alisin niyo yung mamroblema kayo or matakot kayo sa mga bagay na darating na hindi pa naman dumarating. Amen. Kasi kung minsan sabi, which take all the joy of life. Sa sobrang worries natin, sa sobrang pag-aalala natin sa ating mga future, na kahit minsan, sa totoo lang, nagtatrabaho tayo, kumikita tayo ng pera, pero nag-worries pa rin tayo. Na imbis na mag-enjoy tayo sa trabaho natin, at etong month na to, sa sahod na naman tayo. Pero dahil na inaalala mo kung ano mangyayari doon sa sahod mo, na ipapadala mo, bigay dito, bigay doon, nag-worries ka, hindi mo ma-enjoy yung sinahod mo. Hindi mo ma-enjoy yung buhay. Amen. So, yun po ang nagiging problema. Yes. At kung sabi ko doon sa minsan we worry too much until we get sick. Until na mag-stress na tayo. Amen? Okay. Minsan ganun yung nangyayari. That is why Jesus clarified this verse to overcome our worries in life. Na pinaalala niya na kahit kailan hindi siya magkukulang. Amen. Na yung biyaya niya ay sapat sa araw-araw. Kaya nga yung kanyang yung panalangin na itinuturo niya, give us our daily bread. Hindi niya sinabing, give us our monthly bread. Hindi, di ba? Monthly bread lang, daily bread lang. Kasi, yung pang araw-araw, sapat na yung biyaya niya sa ating buhay. Sabi niya, huwag niyong ipag-alala yung araw ng bukas, sapat na yung ngayong araw na ito. Yung biyaya niya ay sapat sa pang araw-araw. So, hindi kailangang ipag-worries. And Jesus is not encouraging laziness. Hindi niya baka sabihin mo ay, paano kasi, paano kasi pastor, wala pa akong trabaho eh. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Alam nga sabihin mo, okay, you just pray, Brother Jonathan. Okay, you just pray ka lang dyan, Sister Lani. Mag-Facebook ka lang, mag-Dota ka lang dyan, games lang. God will provide. Hindi po, mali yun. Kailangan mong kumilos, kailangan mong mag-apply. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon na pag sinabi niyang God, He will provide, hindi sinabi ng Panginoon na magtutulog ka na lang dyan. At hihintayin mong may dumating na trabaho, although oo, may tatawag sa'yo, pero kailangan mong puntahan, kailangan mong tingnan, kailangan mong pa rin mag-apply para makita mo kung paano kumilos yung Panginoon sa buhay mo, kung paano niya i-provide yung pangangailangan mo. Amen. Hindi yung upo na lang ako, basta magpe-pray ako dito, I will keep my faith, na magkakatrabaho ako, paano-ano lang muna, pa-petiks-petiks.
No, hindi po yung ibig pa kahulugan ng verse 25 to 27. So, klaruhin lang po natin yan. Amen. Kasi baka nga kung mabasa nyo to, na sabi ng Panginoon, yun yung mga ibon eh. Diba? Papakain Yung mga niya. ibon nga, napapakain niya. What more pa na tayo? Pero kung iisipin nyo, ang ibon, like sparrows, napakasipag po ng sparrows na creature. Amen? Gumagalaw, nagtatrabaho ang ibon. Oo. Hindi yan yung parang nakagano na lang yung ibon at babagsak yung biyaya ng Panginoon. Hindi. Kikilos. Gumagalaw pa rin, lumilipad, naghahanap ng pwede niyang makuhang pagkain, makuha niyang, nag-iipon siya. Ito yung hardworking na creatures, yung sparrows. Pero sinabi ng Panginoon, ginamit niyo yung objects na yun para iklaro na itong ang mga ibon na to, napapakain ko. Pero hindi ibig sabihin na yung ibon na yun ay nakatihaya o nakaupo na lang doon at nag-aantay ng biyahe. Hindi. Lumilipad, humahayaw yung sparrows, naghahanap ng pwede. Pero pinaprovide ng Lord. Amen? Amen. So what more pa na tayo panaanak ng Diyos? Amen. Amen. What more pa na tayo na pinagkatiwalaan ng lahat ng resources dito sa mundong ito. Tayo ngayong diba, greatest creature ng Lord. Amen. Tayo yung Highest. special na nilalang ng Panginoon. At bago niya tayo nilalang, lahat ng pangailangan natin, prinobide na ng Lord. Okay. So, yun yung pang nice din iklaro ng Panginoon dito. Ang gusto niya sabihin is, you just do your best. Do your work. At yung natitira, then leave the rest to God. So, yun yung nice na iklaro ng Panginoon sa araw nito. Kasi hindi siya yung Panginoon na ito-tolerate yung katamaran. Dahil bilang isang Kristiyano, hindi tama na maging tamad. Amen? Agree? Amen. Tamad bang Kristiyano? Wala. Sa Bible dito, bawal ang tamad. Bawal ang tamad, pero nga, hindi tama. The Bible in general is not against diligence. Amen? It is actually, the principle of the Bible is you work hard, and the favor of the Lord will rest upon you. Amen? Katulad ng ang Bible, i-illustrate niya yung mga langgam. Amen? Sa Proverbs 6, sa Proverbs 30, makikita, mababasa natin doon, na in-illustrate ng Bible na isang masipag na creatures, na gayahin natin yung pagkamasipag ng langgam. Na habang hindi pa nagtatag-ulan, talagang nag-iimpok sila, naghahanap sila ng makakain para dumating man ang taghirap, taggutom, meron silang nakaimbak. So, ganun din, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging hardworking sa anumang binigay, pinagkatiwala sa atin. Amen. So, in verse, sa verse 25 nga, conclusion to ng verse 24, na kung ano yung pipiliin mo na maging master mo. Kung ang Panginoon mo, kung ang Diyos ang pinili mong maging master ng buhay mo, wala kang dapat ipag-alala. Because you are part of His kingdom, sabi niya. He concluded that we are part of His kingdom, He will take care of us. Na kapag tayo, parte ng kanyang ng kaharian niya, at siyang naging hari mo, hayaan mong yung hari mo ang problema sa iyo. Yung hari mo ang mangalaga sa iyo. Hindi yung pero kapag ang ginawa nating ang ating Panginoon ay yung pera, na lagi namang sinasabi sa Biblia that the money is the root of all evil, at yun yung nagiging source kung bakit nagkakaroon tayo ng mga worries at anxiety sa buhay. Kasi kahit naman sinong mayaman na tao dyan, tanungin mo, walang peace of mind eh. Pag tinanong mo, bisa birthday nila, anong wish mo? Peace of mind. Ganun lang. Diba? Na ibig sabihin, hindi sapat ang pera para magkaroon ka ng kapayapaan at kagalakan, kaligayahan sa buhay. Hindi mababayaran yan, hindi mapapantayan ng pera yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. And if God is the source of life and body, He will also provide the food and the clothing. Yun yung buhay natin na-provide niya yung pangangailangan. That which is Jesus sent in this word. Diba? Rinovoid niya. What more pa, yung ating katawan na nangangailangan ng damit at ng pagkain, yung pa kayang hindi kayang i-provide ng Panginoon? Diba?
binigay niya nga yung kanyang bugtong na anak para ma-provide yung maahon tayo sa kasalanan. Yun lang talaga, the problem is sa tao, wala talaga siyang contentment. Kaya kahit natuloy may pera tayo, misas, damdam ng pera. Wala kang pera kahit nakakasweldo mo lang. Diba? Sabihin, hindi ka pa ba uwi, dami mo ng ipon. Wala pa nga Ayun na nga. Diba? Habot na ng 15 years. Wala pa eh. Wala kang contentment eh. May gusto kong bin. Ganun. Tama. Hindi ko. Minsan, sasabihin natin, Tama eh. bibili ka pa ba ng damit? Ang dami-dami mo ng damit. Wala nga pero hindi naman kasya sa closet mo. Aray ko, tinamaan ako doon. Kasi minsan doon, ganyan ako Walang contentment. Wala akong damit. Pero sa dami ng damit mo, hindi mo na malaman kung ano susuotin mo. Sa dami ng mga bagay-bagay na nasa paligid mo, hindi mo lang kung anong pagpipilian mo. Tapos bibili ka pa kasi nga wala kang contentment sa buhay. Ulit na content. And the problem why we worry is we forget that we are part of the kingdom or we do not live according to the kingdom's principle. Tama po? Nakakalimutan natin kasi na ang Diyos natin ay mayaman. Amen. Ang Diyos natin ay makapangyarihan na kaya niyang i-provide lahat ng ating pangangailangan. Minsan, nakakalimutan natin yan. Kaya nag-worry tayo sa maraming bagay sa mundong ito dahil nakakalimutan natin na anak tayo ng Diyos. At nakakalimutan natin minsan na we are not belong here. Amen. Nakakalimutan natin na pansamantala lang yung lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundong ito. Na masyado natin pinag-aalala yung maraming bagay na hindi naman permanente dito sa mundo. Darating tayo dyan. So, yun lang po, klaro. Amen. Huwag tayong mag-worry. Okay? Okay. Kumana tayo sa subject. Natin Ah, worry, Principle ng Kingdom of God, tandaan mo na. Amen. And then, okay, let's continue. At sinabi niya, worrying is useless and pointless. Yes. Amen. Kasi nga, kung tinanong natin, anong ko, masama bang mag-worry? Hindi. Diba? Sabi niya nga, hindi masama pero hindi rin tama. Amen. Kasi nga, worrying is useless and pointless. Sabi, dun sa verse 27, sabi, kapag mag-worry ka, who of you by worrying can add a single hour to his life? Sa pag-aalala mo ba, nadadagdagan ba yun? Buhay mo. Nadadagdagan ba yun yung buhay Nababawasan mo? pa nga. Yun nga, tama. In the contrary, nababawasan pa nga, napapaikli. Dahil sa sobrang mga pag-worry, nakaka-adapt ka na tuloy ng hypertension, di ba? Nai-stress ka na, nagkakasakit ka na, nagkaka-diabetes, nagkaka-high blood, kung ano-ano pang sakit ang dumadapo sa'yo dahil sa sobrang mong pag-worry, imbis na humaba yung buhay mo, umikli pa yung buhay mo. Kung ngayon, sinabi ng doktor, bukas, nag-aaral na mamamatay ka na. Worry na naman. Yeah. Sinabi lang yun ng doktor. Siya ba may hawak ng buhay mo? Hindi naman. Matapos masyado ka mag-alala na porkit sinabi ng doktor. Okay. Hindi ka mamalik sa tinig sa nervyos. Mauna pa eh. Ibig na isang taon na lang. Hindi ka mamalik sa tinig sa nervyos. Amen. Let us continue. Okay, in verse 32, sabi po, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that what you need. Sabi po, yung mga pagans na to, ano ba yung mga pagans? Ito yung mga taong walang Diyos. Ito yung mga taong they worshiping idols. Amen. Ito yung ito yung mga taong walang relasyon sa Panginoon or sabihin na natin hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero ito yung mga pagans, sinasabi, they run after this. Or sa ibang translation, they are seeking after this. And God told us that, sabi po sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
And all those things, ibig sabihin, all those pagans that they are seeking will add it unto you. Amen? Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Kung uunahin natin ang Panginoon, ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, lahat ng mga bagay na ninanais ng mga pagans na ito, na that they're looking after this, they run after this, lahat yon ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon kung siya ang pipiliin mong maging Diyos mo at unahin mo siya. Amen. Amen. And in verse 34, therefore, sabi again, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Sapat na yung bawat araw na nararanasan natin na mga trials, mga circumstances. At sabi naman ang biyaya ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Tapat ang Panginoon. At hindi niya kayo susubukin, hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niyo kakayanin. Amen. He will provide the strength para ma-overcome niyo ang lahat ng bagay. Sabi, don't behave like pagans. Huwag kayong maging katulad ng pagans that who runs after this because they are the only hope. Ito lang yung pag-asa nila. Ito lang yung parang pinaka-security nila. Pampiling nila kapag marami silang pera nga, napaka-powerful nila. Amen. Na kapag marami silang pera. Bumalik na. Sabi sa'yo, may dugo akong late, pastor. Lumalabas. Namuhuli sa sarili yung bibig. Okay. Pagka, nawala tuloy ako. Okay, ito yung source ng kanilang hope, ito yung kanilang security, na sinasabi nila, alam niyo yung talinhaga doon sa isang, diba, sa magbubukit na sinasabing, oh, marami na akong naani, punong-puno ang aking kamalig, at wala na akong kailangang problemahin, wala na akong kailangang ipag-alala, dahil marami na akong income, punong-puno ito. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, foolish, di ba? Dahil foolish, mangmang, sabing ganon. Dahil sabing, pagpasensya na ako nasa tulog Okay. Sabi Panginoon, mangmang ka dahil hindi mo alam kung saan mapupunta yung mga inimpok mo. Dahil ngayong araw na ito, babawiin ko yung buhay mo. Amen. Na ipon ka ng ipon, eto ka, kuha ng kung anong mga bagay dito sa mundo. Pero nalalaman naman natin lahat ng mga ito ay hindi permanente. Nalalaman naman natin ito na sabi ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din akong aalis. Amen. Na wala tayong madadala kahit na isang kusing, wala tayong masusuot kahit na anong damit dahil sabi dito, lahat ng bagay yan masusunog lang. Okay, mawawala. Pero kung pipiliin mo ang Panginoon, alam mong secure ka. Amen. Amen. Alam mong nandun yung pag-asa mo na anuman ang mangyari, at dumating man yung pagkakataon na ikaw ay bawian ng buhay, alam mong secure yung iyong eternal. Amen. Amen. So wala tayong dapat pong ipag-alala. At bago magtapos itong taon na to, maaaring nakaupo ka dyan, ang puso mo ay mayroong pag-aalala. Maaaring nag-aalala ka sa future ng pamilya mo. Na maaaring nag-aalala ka sa iyong future mong pansarili. Amen. Maaaring naisip mo, wala pa akong ipon, and you look at your savings na wala mang kalaman-laman. Amen. May account ka pero wala naman. Amen. Minsan, nag-aalala ka sa future mo kung makapag-asawa ka pa ba? Amen. Or sino ba mga pangasawa mo? Or magkakaanak pa ba ako? Amen. So, maaring may worries ka kung yung relasyon mo sa pamilya mo kung maaayos pa ba? O minsan may mga sirang pamilya, may mga relasyon na hindi maayos, hindi tama. And you worrying na maayos pa ba to? At dahil sa pag-worrying mo yun, minsan naapektuhan na yung trabaho mo. At nawawala yung dapat na meron kang kagalakan sa buhay ngayon ay binigay ni Kristo. Minsan nakakalimutan natin yon. Or you are worrying na baka mahuli ka kinabukasan, or
or sa isusunod na araw at wala ka pang naitatabi at wala ka pang bahay, wala ka pang lupa. Pero huwag po natin kalilimutan na yung Diyos natin sa Korea ay Diyos natin sa Pilipinas. Amen? Amen. At minsan nag-iisip ka na next year uwi ka na. Amen? Or Malapit na. babalik pa ba ako? Amen. Nagwawari tayo sa mga bagay-bagay na mga material, halos material sa buhay. At minsan ba, bago magtapos ng taon na to, binigyan tayo muli ng paalala ng Panginoon na wala tayong dapat ipag-alala. Amen. All we have to do is to trust Him. Ang gusto lang ng Panginoon, ang nais lang na ipabot at ipaalala ng Panginoon, just do your best at your work, For the glory of God. and leave it the rest to God. Amen. Amen. So, sana po may mapulot kayong aral, meron kayong salita na panghahawakan sa panibagong taon na lahat ng bagay i-acknowledge natin sa Panginoon. Lahat, anuman ang kaplanuhan natin sa buhay, lahat ay ipanalangin natin, itanong natin sa Panginoon, will ba to ng Lord? Hindi yung kung ano lang yung will na gusto mo. At maniwala po tayo na ang Panginoon naman ay tapat. Amen. And alam ng Diyos kung ano yung desire ng puso natin. Amen. That's At right. isa po dun sa sa testimony ko, minsan hindi ko ito na ito-testimony kasi obvious naman na makikita nyo naman kung paano ako pinagpala ng Panginoon. At hindi ko kayo iniinggit. Hindi ko kayo iniinggit at nais ko lang itaas ang Panginoon sa buhay ko. Maraming bagay sa buhay ko na kung maaari nga lang ay mag-alala ako. Amen. Sa tagal ko na dito, hindi ako naiyak dahil parang nalulungkot ako. Naisip ko yung kabutihan ng Diyos. Amen. Naisip ko kung gaano siya naging mabuti sa buhay ko. Sa ilang taon, magdadalawang dekada na itinigil ko dito. Although hindi ako ganun nakapag-ipon talaga, personally, at alam ko naman na sa langit marami akong ipon, at wala akong regrets doon. Hindi ako nagre-regrets ng kahit konti na ang nanay ko, hindi ako napag-ipunan, ganun. Hindi ako nag-isip, minsan sabihin ng ate ko, alam mo naman si nanay, ganyan, sobrang magastos. Pero kasi kilala ko yung nanay ko na sobra ding mabait. Kung gaano ako bukas palad, yun yung namana ko naman sa nanay ko. Pinakwento ko yung pastor, na napakabait ni nanay pastor, na sobrang bigay dito, bigay doon, na halos wala nang matira sa kanya. Na sabi ko, doon siguro ako nagmana, kaya hindi talaga ako makapagtabi ng sarili ko. Na minsan, pag may nangailangan, bigay dito, minsan kahit konti na lang matitira, allowance mo na lang. Pero dahil minsan kailangan, ibibigay mo pa. So, hindi ko pinanghinayangan yun lahat ng itinulong ko, lahat ng ibinigay ko. Dahil alam ko na, sabi nga kung nasan ang puso mo, nandun yung kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Where is your treasure is, nandun yung iyong puso. Kung ang puso ko ay nasa kingdom ng Panginoon, yung treasures ko. So alam kong marami akong ipon sa langit at pagdating ng Panginoon, pagdating ng time, ay aanihin ko yun, yung reward na yun. So hindi ko, dumating sa punto din ng buhay ko, sabi ko naman, talagang, minsan tinutukso ako, niloloko ako dahil hindi maayos yung ipin ko, sabi gano'n. Sabi ko rin, hindi naman ako conscious, sabi ko, kontento naman ako sa dati kong itsura. Pero God knows the desires of your heart. Na minsan, kung meron ka man gustong ayusin, syempre, kung maayos, di maganda, di salamat, di ba? Pero sabi ko, kung magpapaayos ako dahil gagastos pa ako, sabi ko, hindi na. Sabi ko, tabi ko na lang to para sa anak ko. Kasi magkano din ang gagastusin, talagang napakamahal. At alam ng Diyos yung puso ko. Dumating sa punto na hindi ko kailangang magbayad. Pero gumamit ang Panginoon ng tao. Amen. God use some people na para yung design ng puso ko ay matupad. Amen.
So wala akong pinag-alala noon. Lahat ay binigay ko lang sa Panginoon. Hinayaan ko ang Panginoon ang mag-control ng buhay ko. So marami po akong dapat ipagpasalamat sa Panginoon at alam ng Diyos yun. Sa buong taon, kada taon lumilipas, ilang taon na ako dito at wala po akong pinag-alala. Lahat talaga ay ibinigay ko sa Panginoon. Ano man ang mangyari, alam ko kasi ang Diyos lagi natin kasama. Amen. Amen. At kung pinagpala ka ng Diyos sa Korea, ganun din pagpapalain ka sa bansang Pilipinas. At kahit saang bansa ka makapunta. Kasi yung Diyos natin, iisa lang yan eh. Parehas. Magbabago ang taon, nag-year 2015, pero iisa pa rin ang Panginoon natin. Amen. He is the same today, yesterday, and tomorrow. So kung meron pa pong mga ilan sa atin na may mga pinag-aalala, nagwo-worries tayo sa ating mga buhay, kung anong pa man yan, isa pa, pinaalala ng Panginoon na wala tayong dapat alalahanin. Amen. 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 You just put your trust in the Lord, acknowledge Him in all your ways, amen, and He will direct your paths. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos at let us pray once again. Father God, once again, we want to thank you for reminding us, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na tunay nga, Panginoon, na sa pagtatapos muli ng taong ito, Lord, may panghahawakan na naman kami. Meron na naman kaming, Panginoon, sa data, Lord God, sa darating na Panginoon, sa darating na taon, Lord God, na wala kaming dapat ipag-alala, Panginoon, dahil bago pa man dumating ang year 2015, Lord God, na ihanda mo na ang lahat ng aming pangangailangan, Lord. Nakaplano na ang lahat ng bagay sa mundo. Nakaplano na ang buhay namin sa iyo, Lord God. Ang kailangan lang namin maggawin, Panginoon, ay patuloy na magtiwala at mag-obey sa iyo, Yes, Lord God. amen. At hindi yung will namin ang masunod, kundi kung ano yung kalooban mo sa aming mga buhay, Ama. Lord, minsan pa, Panginoon, pinagkakatiwala namin, Lord God, ang susunod na taon, kung ano man po ang mga plano mo sa aming buhay, Panginoon, ikaw po ang siyang masunod, Panginoon, Lord God. At ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na namin Yes, thank you, ang Lord. lahat ng gagawin mo, Panginoon, sa aming buhay sa darating na 2015, O God. Salamat po dahil ikaw nga, Panginoon, na tunay na Diyos na hindi nagbabago ng kabutihan sa bawat anak mo. Yes. Salamat dahil minsan pa pinalalahanan mo kami na kung magtitiwala lamang kami sa iyo, Lord God, ikaw, Panginoon, ang magkokontrol ng Amen. lahat ng bagay at wala kaming dapat na ipag-alala pa, Panginoon. Muli po, salamat ng marami sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila, pasalamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.